Mabuhay po kayong lahat, mga mahal kong lolo at lola, mga kaibigan, at lahat na nanonood sa ating ngayon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating channel. Ako po ang inyong magiging kasama ngayong araw, at ang ating tatalakayin ay isang napakahalagang paksa na alam kong marami sa atin, lalo na ang mga nasa gintong edad, ang nakakaranas, ang pananakit ng likod. Ang likod po. Isang napakahalagang bahagi ng ating katawan na sumusuporta sa atin sa bawat paggalaw, bawat pagtayo, paglakad, pagyuko, at maging sa pagtulog. Ngunit habang tayo ay tumatanda, natural po na ang ating mga buto, kasukasuan, at kalamnan ay humihina. Madalas po, ang pananakit ng likod ay nagiging parte na ng ating pang-araw-araw na buhay. Minsan po, ang sakit ay banayad lang at nawawala, pero minsan, matindi at nagiging sanhi ng paghina ng ating kakayahang gumalaw, maging aktibo, at masisiyahan sa ating buhay. Alam ko po ang hirap ng pananakit ng likod. May mga araw po na parang ayaw ng bumangon, parang ayaw ng gumalaw, dahil sa tindi na hapdi o kirot. Ang simpleng pagkuha ng bagay sa sahig, o ang pagtayo lang mula sa upuan, ay nagiging isang malaking hamon. Ngunit, mga mahal kong kaibigan, hindi po natin kailangan itong tiisin. Hindi po normal na ang pananakit ng likod ay maging permanenteng kasama natin sa katandaan. Meron po tayong magagawa. Ang layunin po ng video na ito ay magbahagi ng mga practical at simpleng paraan na maaari nating subukan at isabuhay upang mabawasan ang pananakit ng likod. At nang sa gayon, mas maging masaya, mas aktibo, at mas komportable ang ating buhay. Hindi po ito kapalit ng payo ng doktor, ngunit ito po ay mga gabay na makakatulong sa inyo. Mahalaga po na kumonsulta muna sa inyong doktor bago gawin ang aliman sa mga tips na ito, lalo na kung kayo ay may iba pang kondisyon sa kalusugan. Handa na po ba kayo? Tara na talamin ang 10 paraan para mabawasan ang pananakit ng likod sa katandaan. 1. Regular at wastong pag-ehersisyo, low-impact exercise. Ang una po nating tatalakayin, at isa sa pinakamahalaga, ay ang regular at wastong pag-ehersisyo. Madalas po, kapag sumasakit ang likod, ang unang naisip natin ay magpahinga at huwag ng kumilos. Ngunit, mga mahal kong kaibigan, ang matagal na pagpapahinga ay minsan po ay lalong nagpapahina sa ating mga kalamnan at nagpapalala ng sakit. Ang tamang uri na ehersisyo ay nakakatulong magpalakas ng mga kalamnan sa likod at tiyan na sumusuporta sa ating gulugod, na parang isang natural na pahaw corset. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay natural na humihina at ang ating mga buto ay nagiging mas marupok. Ang regular na paggalaw ay nagpapanatili sa ating mga kasukasuan na malusog. Para sa ating mga nakatatanda, hindi po kailangan na mabibigat na ehersisyo. Ang paglalakad po ay isa sa pinakamadali at pinakamabisa. Simulan po sa 1-0 tandang bawas 15 minuto araw-araw at unti-unting dagdagan habang lumalakas ang inyong katawan. Gawin po ito sa umaga o hapon, sa lugar na ligtas at patag. Kung may pagkakataon po kayong lumanggoy o gumawa ng ehersisyo sa tubig, ito po ay napakaganda dahil ang tubig ay sumusuporta sa inyong katawan. Kaya nababawasan ang bigat sa inyong kasukasuan habang kayo ay gumagalaw. Napakabisa po nito sa pagpapalakas ng kalamnan nang hindi nagbibigay ng stress sa likod. Ang Tai Chi o yoga na idinisenyo para sa matatanda ay mahusay din po para sa balance, flexibility, at pagpapalakas ng core muscles. Ang mga galaw po nito ay malumanay at nakatuon sa paghinga. Huwag kalimutan ang banayad na pag-unat araw-araw. Hindi po kailangan na masakit, sapat na ang mga pag-unat na nakakapag-relax sa likod at binti. Laging makinig sa inyong katawan. Kung may nararamdaman po kayong sakit, huminto agad. At bago po simulan ang anumang bagong ehersisyo, kumonsulta muna sa inyong doktor para masiguro na akma ito sa inyong kondisyon. 2. Panatilihin ang tamang postura, maintain good posture. Ang ikalawang paraan po ay ang pagpapanatili na tamang postura. Simple lang po ito, pero napakalaki na epekto sa ating likod. Ang maling postura po ay naglalagay ng labis na stress sa ating gulugod, kalamnan, at kasukasuan. Ang ating gulugod ay dinisenyo para maging balance at sumuporta sa bigat ng ating katawan. Kung tayo ay baluktot o nakasandal ng mali, nagiging unbalanced ang puwersa
at diyan po nagsisimula ang sakit. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga buto at disk sa gulugod ay natural na nagbabago. Ang pagpapanatili na tamang postura ay nakakatulong na mabawasan ang hindi kinakailangang stress sa mga istrukturang ito. Ito rin po ay nakakatulong na mapanatili ang tamang alignment ng ating gulugod na nagpapababanat sansa ng pananakit at pinsala. Kapag nakatayo, isipin niyo po na may isang sinulid na humihila sa inyong ulo pataas, kaya't ang inyong gulugod ay tuwid at ang inyong balikat ay bahagyang nakababa at nakahila paatras. Ang inyong mga paa ay dapat nakalatag ng pantay sa sahig at ang inyong tiyan ay bahagyang nakahigpit. Kapag nakaupo naman po, mahalaga na ang inyong likod ay nakasandal ng diretso sa sandalan ng upuan. Kung walang suporta ang inyong likod, gumamit po ng unan o nakarolyong tuwalya sa bahagi ng inyong baywang, lumbar support. Ang inyong mga paa ay dapat nakalapat sa sahig o nakasuporta sa footrest. Mahalaga din po na magpahinga paminsan-minsan. Kung matagal po kayong nakaupo o nakatayo, maglaan ng oras para maglakad-lakad o mag-unat tuwing 30 minuto hanggang 1 oras. Ito po ay nakakatulong para hindi masyadong mapagod ang inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang pag-aral po ng tamang postura ay parang pag-aral ng isang bagong ugali. Sa simula po ay mahirap, ngunit sa pagtagal, magiging natural na ito at mararamdaman ninyo ang ginhawa. 3. Wastong pamamaraan ng pagbubuhat, proper lifting techniques. Ang ikatlong paraan po ay ang paggamit ng wastong pamamaraan sa pagbubuhat. Minsan po, ang pananakit ng likod ay hindi dulot na matagal na pagtitipid, kundi ng isang beses lang na maling pagbubuhat. Kahit po ang mga simpleng bagay tulad ng isang bag ng bigas, isang pasong halaman, o kahit isang bota, kung mali ang pagbubuhat, ay maaring magdulot na matinding sakit sa likod. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating mga buto at kalamnan, at ang mga disk sa ating gulugod ay nagiging mas madaling masira. Ang maling pagbubuhat ay naglalagay ng napakalaking pressure sa ating gulugod at disk na maaring magdulot ng sprain, strain, o mas malala, ang pagkakaroon ng slipped disc o herniated disc. Kaya bago po kayo magbuhat ng anuman, tanungin ninyo ang inyong sarili, kakayanin ko ba ito? Kung may alinlangan po kayo, huwag nang ipilit. Mas mabuting humingi na tulong sa iba kaysa masaktan. Kung kailangan po talagang buhatin, hatiin ang bigat kung posible. Ang pinakamahalagang panuntunan po ay yumuko gamit ang mga tuhod, hindi ang likod. Sa halip na yumuko ang inyong likod para abutin ang isang bagay, lumuhod o yumuko gamit ang inyong mga tuhod. Panatilihin ang inyong likod na tuwid. Kapag binubuhat ninyo ang isang bagay, ilapit po ito ng husto sa inyong katawan. Kung malayo po ang bagay, nagkakaroon ng leverage at mas malaking puwersa ang kailangan ng inyong likod. Gamitin ang puwersa ng inyong mga paa at binti para tumayo, hindi ang likod. Itulak ang lupa gamit ang inyong mga paa habang kayo ay dahan-dahang tumatayo. Mahalaga rin po na iwasan ang pagpihit ng inyong katawan habang may binubuhat. Kung kailangan ninyong lumiko, igalaw ang inyong mga paa para iharap ang inyong buong katawan sa direksyong nais ninyong puntahan. Ang pagpihit habang may bigat ay isa sa pinakamabilis na paraan para masaktan ang likod. Huminga po ng malalim bago magbuhat at huminga palabas habang inilalabas ang bigat. Sa pagtanda po, mas mahalaga na maging maingat tayo sa pagbubuhat. Kung may mga anak o apo po kayo, huwag po silang mahihiyang hingan ng tulong. Mas mabuti po ang nag-iingat. 4. Pamamahala ng timbang, weight management. Ang ika-4 na paraan po ay ang pamamahala ng timbang. Ang sobrang timbang, lalo na sa bahagi na tiyan, ay isa po sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng likod. Isipin niyo po, ang bawat dagdag na kilo ay karagdagang pasanin sa inyong gulugod. Parang po tayong may bitbit na mabigat na bag sa lahat ng oras. Ang labis na timbang ay naglalagay ng sobrang presyon sa mga dis at buto sa gulugod, lalo na sa bahagi ng baywang o lower back. Nagiging sanhi din ito ng pag-iba ng sentro ng grabidad ng ating katawan, na nagpapabago sa ating postura at nagdudulot ng muscle imbalance. Maari rin po itong mapalala ng kondisyon tulad ng osteoarthritis sa gulugod. Ang pundasyon ng malusog na timbang ay ang balancing diet.
Punuin po ang inyong pleto ng sariwang prutas at gulay dahil mayaman po ang mga ito sa bitamina, mineral, at fiber na nakakatulong sa panunaw at nakakabusog. Isama sa pagkain ang lean protein tulad na manok na walang balat, isda, itlog, at beans, na nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle mass na mahalaga sa pagtanda. Limitahan ang pagkain na fast food, matatamis na inumin, matatamis na pagkain, at mga pagkain na mataas sa taba at asin. Dahil kadalasan po, ang mga ito ay walang gaanong nutrisyon pero mataas sa calories. Hindi po kailangan mapakagutom, kumain lang ng sapat para mabusog, at iwasan ang labis-labis na pagkain. Mas mainam po ang madalas at maliliit na kain kaysa 3 beses na kain na busog na busog. Bukod sa diet, ang regular na ehersisyo ay nakakatulong din sa pagsunog ng calories at pagpapanatili na malusog na timbang. At huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig. Ang tubig po ay nakakatulong sa metabolismo at nakakabusog din minsan po. Kapag nakakaramdam tayo ng gutom, uhaw lang pala iyon. Ang pagbabawas ng timbang, kahit konti lang po, ay malaki na ang maitutulong sa inyong likod. Kahit 5 tandang bawas 0% lang na inyong timbang, malaki na ang ginhawa na mararamdaman. Makipag-ugnayan po sa inyong doktor o nutritionist para sa tamang gabay sa diet na akma sa inyo. 5. Gumamit ng ergonomikong suporta sa pag-upo at pagtulog, ergonomic seating and sleeping support. Ang ika-5 paraan po ay ang paggamit ng ergonomikong suporta sa pag-upo at pagtulog. Ito po ay tumutukoy sa mga kagamitan na dinisenyo upang magbigay na tamang suporta sa inyong katawan, lalo na sa inyong gulugod, habang kayo ay nakaupo o natutulog. Maraming oras po sa isang araw ang ating ginugugol sa pag-upo at pagtulog, kaya mahalaga na ang mga posisyon na ito ay sumusuporta sa ating likod. Ang maling upuan o kutson ay maaring magdulot ng hindi tamang alignment ng gulugod, na naglalagay ng labis na stress sa mga kalamnan, disc at buto. Ang tamang suporta naman ay nakakatulong na mapanatili ang natural na kurbada ng inyong gulugod, na nagpapahinga sa mga estrukturang ito at nagpapababa ng tsansa ng pananakit. Para sa upuan, pumili ng upuan na may suporta sa baywang o lumbar support. Kung ang inyong upuan ay walang sapat na kurbada para suportahan ang inyong lower back, gumamit po ng unan o nakarolyong tuwalya sa bahagi ng inyong baywang. Ito po ay nakakatulong na mapanatili ang natural na kurbada ng inyong gulugod. Ayusin din po ang taas ng upuan para ang inyong mga paa ay nakalapat ng pantay sa sahig. Kung hindi po abot, gumamit ng footrest. Para naman po sa pagtulog, mahalaga ang matibay na kutson na comfortable. Hindi po ibig sabihin na matibay ay matigas na matigas. Ang ibig sabihin po ay sapat ang tibay nito para suportahan ang inyong gulugod ng hindi lumulubog. Kung ang inyong kutson ay lumana at malubog na, marahil po ay oras na para magpalit. Pagdating sa unan, pumili na tamang unan para sa inyong posisyon ng pagtulog. Kung nakatihaya kayo, gumamit ng unan na sumusuporta sa kurbada ng inyong lig at ulo, at maglagay din po ng maliit na unan sa ilalim na inyong mga tuhod upang mapanatili ang natural na kurbada ng lower back. Kung nakatagilid naman po, gumamit ng unan na sapat ang kapal para mapanatili ang lig na diretso sa inyong gulugod, at maglagay din po ng unan sa pagitan ng inyong mga tuhod upang panatilihing tuwid ang balakang at gulugod. 6. Gumamit ng hot at cold therapy, pain relief through temperature. Ang ika-6 na paraan po ay ang paggamit ng hot at cold therapy. Ito po ay mga simplo at madaling gawin na paraan para pansamantalang maibsan ang pananakit ng likod. Ang init at lamig ay may iba't ibang epekto sa katawan, at ang paggamit ng tama ay nakakatulong sa iba't ibang uri ng sakit. Ang cold therapy, o paggamit ng yelo o cold pack, ay mainam po sa mga bagong sakit o pinsala, lalo na kung may pamamaga. Nakakatulong po ang lamig na bawasan ang pamamaga, manhid-manhidin ang sakit, at pabagalin ang daloy ng dugo sa apektadong lugar. Gamitin lamang po ito sa loob ng 15 tandang bawas 20 minuto. Bawat 2 hanggang 3 oras, at laging balutin ang yelo sa tela upang maiwasan ang frostbite o pagkasira ng balat. Sa kabilang banda, ang hot therapy o paggamit ng hot compress, heating pad o mainit na tuwalya ay mas mainam po para sa pananakit ng likod na matagal na, iyong tinatawag na chronic pain,
at sa mga kalamnan na naninigas. Nakakatulong po ang init na mag-relax ng mga kalamnan. Dagdagan ang daloy ng dugo sa apektadong lugar na nagdadala ng sustansya at oxygen at pabilisin ang proseso ng paggaling. Pwede po itong gamitin sa loob ng 20 minuto hanggang 1 oras o hanggang sa maramdaman ninyo ang ginhawa. Maging maingat lamang po na huwag masyadong mainit ang gamit upang hindi masunog ang balat. Mahalaga po na eksperimentuhin kung alin sa dalawa ang mas epektibo para sa inyong sakit o kung maaari pang ang pagsabayin ang paggamit nito. Halimbawa, magsimula sa cold therapy para sa pamamaga at pagkatapos ay gamitan na init para sa muscular relaxation. 7. Iwasan ang paninigarilyo, avoid smoking. Ang ikapitong paraan po ay ang pag-iwas sa paninigarilyo. Marahil po ay inisip ninyo kung ano ang koneksyon ng paninigarilyo sa pananakit ng likod. Ang totoo po, malaki ang epekto nito. Ang paninigarilyo ay hindi lang po nakakasama sa baga at puso, ito rin po ay malaking kontribusyon sa pananakit ng likod at pangkalahatang paghina ng ating gulugod. Ang nikotina at iba pang chemical sa sigarilyo ay nakakabawas sa daloy ng dugo at sustansya sa mga disk sa ating gulugod. Ang mga disk na ito ay parang mga unan sa pagitan ng ating mga buto sa likod at kailangan nila ng sapat na nutrisyon para manatiling malusog at flexible. Kung hindi po sila nakakakuha ng sapat na daloy ng dugo, mas mabilis po silang masisira at maaring maging sanhi ng pananakit. Dagdag pa po, ang paninigarilyo ay nakakapagpabagal din ng proseso ng paggaling ng katawan. Kaya kung may pinsala o sakit na sa likod, mas matagal po itong gagaling. Nakakapagpahina rin po ang paninigarilyo sa mga buto na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis, na siyang nagpapataas din ng tsansa ng pagkakarupok at sakit sa gulugod. Kung kayo po ay naninigarilyo, ang pagtigil ay isa sa pinakamahusay na desisyon na maaari ninyong gawin para sa inyong likod at sa pangkalahatan ninyong kalusugan. Humingi po ng tulong sa inyong doktor o sa mga support groups. Hindi po ninyo kailangang gawin ito ng mag-isa. 8. Pamamahala ng stress, stress management. Ang ikawalong paraan po ay ang pamamahala ng stress. Alam ko po na ang buhay ay puno ng stress, lalo na sa ating panahon ngayon. Ngunit ang hindi po natin madalas nalalaman ay ang malaking koneksyon ng stress sa pananakit ng likod. Kapag tayo po ay stressed, ang ating katawan ay automatikong nagre-react sa pamamagitan ng paghigpit ng mga kalamnan. Ang mga kalamnan sa likod, lig, at balikat ay madalas na unang nagiging apektado. Ang matagal na paghigpit ng mga kalamnan ay nagdudulot ng tension, pananakit, at pagka-stiff. Dagdag pa po, kapag stressed tayo, ang ating paghinga ay nagiging mababaw, at minsan ay nagbabago rin ang ating postura, na lalong nagpapalala ng sakit sa likod. Ang stress ay nakakaapekto rin sa ating sleep quality, na mahalaga sa paggaling at pagpapahinga ng katawan. Kaya po, ang paghahanap ng mga paraan upang pamahalaan ang stress ay napakahalaga para sa inyong likod. Subukan po ang mga simpleng gawain tulad ng paghinga ng malalim, deep breathing exercises. Ilang minuto lang po nito ay malaki na ang may bibigay na ginhawa. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni o meditation, kahit 5 tandang bawas 0 minuto lang araw-araw. Maaari rin po kayong makinig sa malumanay na musika, magbasa ng libro, maglaan ng oras sa inyong mga libangan tulad ng paghahalaman o pagpipinta, o makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Ang paggawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo ay nakakatulong na mabawasan ang stress at may layo ang inyong isip sa sakit. Kung matindi po ang inyong stress, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang profesional tulad ng therapist o counselor. 9. Sapat na pahinga at tulog, adequate rest and sleep. Ang ika-9 na paraan po ay ang pagtiyak na nakakakuha kayo ng sapat na pahinga at tulog. Napakahalaga po ng sapat na tulog, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito po ang oras kung kailan nagre-repair ang ating katawan, nagre-regenerate ang mga cells, at nagpapagaling ang mga kalamnan at tissue. Kung kulang po tayo sa tulog, hindi nakakakuha ng sapat na oras ang ating katawan para mag-recover. Ang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng pagkapagod, paghina ng resistensya, at lalong pagiging sensitibo sa sakit, kasama na ang pananakit ng likod. Kapag puyat po tayo, mas madalas din tayong nagiging irritable at stressed na, gaya na nabanggit na,
ay nagpapalala ng muscle tension. Siguraduhin po na nakakakuha kayo ng 7 tandang bawas, 9 na oras ng kalidad na tulog bawat gabi. Lumikha ng isang maayos na sleep routine o gawain bago matulog. Magtakda po ng regular na oras ng pagtulog at paggising, kahit weekend. Siguraduhin na ang inyong silid-tulugan ay madilim, tahimik at malamig. Iwasan po ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog at limitahan ang caffeine at alak, lalo na sa hapon. Kung may problema po kayo sa pagtulog o kung ang pananakit ng likod ang dahilan na inyong hirap sa pagtulog, kumonsulta po sa inyong doktor. Maaring may mga simpleng solusyon o gamot na makakatulong. 0. Kumonsulta sa profesional ng kalusugan, seek professional medical advice. Ang 10 paraan po, at isa sa pinakamahalaga, ay ang kumonsulta sa profesional ng kalusugan. Bagamat ang mga tips na binanggit natin ay nakakatulong sa marami, mahalaga po na malaman kung kailan kailangan na medical na atensyon. Ang pananakit ng likod ay maaring sintomas na iba't ibang kondisyon, at ang doktor o espesyalista lamang ang makapagsasabi na tamang diagnosis at treatment plan. Huwag po ninyong tiisin ang sakit na matagal nang nararamdaman o ang sakit na lumalala. Kung ang inyong pananakit ng likod ay matindi, lumalala sa paglipas ng panahon, sinasamahan ng pamamanhid o panghihina sa mga binti, problema sa paggalaw ng bituka o pantog, lagnat, o hindi may paliwanag na pagbaba na timbang, agad po kayong magpatingin sa doktor. Maaring kayo ay i-refer sa isang orthoptist, neurologist, o physical therapist. Ang isang physical therapist po ay makakatulong na gumawa ng personalized na ehersisyo at treatment plan para sa inyong partikular na kondisyon at makakatulong din sa pagtuturo ng tamang posture at galaw. Maari rin po silang magrekomenda ng iba pang interbensyon tulad ng gamot, injection, o sa matinding kaso, operasyon, ngunit ito po ay huling opsyon lamang. Ang pinakamahalaga po ay ang magang pagtugon sa problema at ang pagkuha ng tamang impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang profesional. Huwag pong mag-atubiling humingi ng tulong, ang inyong kalusugan po ay kayamanan. Ayan po, mga mahal kong lolo at lola, mga kaibigan, ang 10 paraan na maaari nating isabuhay upang mabawasan ang pananakit ng likod sa katandaan. Naalala po ba natin ang mga ito? Ang regular na pag-ehersisyo, pagpapanatili na tamang postura, wastong pagbubuhat, pamamahala na timbang, paggamit ng ergonomikong suporta, paggamit ng init at lamig, pag-iwas sa paninigarilyo, pamamahala ng stress, sapat na pahinga at tulog, at ang pagkonsulta sa profesional ng kalusugan. Ang bawat isa po sa mga paraang ito ay parang isang piraso ng puzzle. Kung pagsasamahin po natin ang mga ito, mas magiging kumpleto at epektibo ang ating paglaban sa pananakit ng likod. Hindi po ito madaling gawin, lalo na sa simula. Ngunit ang bawat maliit na pagbabago po na inyong gagawin ay isang malaking hakbang patungo sa mas maginhawa at mas masarap na buhay. Tandaan po ninyo, hindi po kayo nag-isa sa laban na ito. Marami po sa atin ang nakakaranas nito, at marami rin po ang nakakahanap ng ginhawa. Ang pagtanda po ay isang yugto ng buhay na puno pa rin ng mga oportunidad para maging masaya, maging aktibo, at masisiyahan sa bawat sandali. Huwag po nating hayaan na ang pananakit ng likod ang pumigil sa atin. Mahalin po natin ang ating sarili at maging masipag sa pag-alaga ng ating katawan. Muli po, tandaan, ang video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Napakahalaga po na kumonsulta muna sa inyong doktor bago simulan ang anumang bagong ehersisyo o pagbabago sa lifestyle, lalo na kung kayo ay may iba pang kondisyon sa kalusugan o umiinom ng anumang gamot. Ang doktor po ninyo ang pinakamainam na mapagkukunan na impormasyon na akma sa inyong personal na pangangailangan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana po ay marami kayong natutunan at magkaroon ng inspirasyon para alagaan ang inyong likod. Kung nagustuhan ninyo po ang video na ito, pakilike po, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating kalusugan at kapakanan. Hanggang sa muli po, mga mahal kong kababayan. Manatili po tayong malakas, malusog, at may pag-asa. Ingat po kayong lahat. Paalam.